Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang misteryosong mundo ng animal mimicry. Nakakatakot mamuhay bilang hayop dahil sa iba't ibang peligro na nakaamba sa paligid. Kaya naman ang mga hayop ay nakaisip ng iba't ibang paraan para makaiwas sa kanilang kalaban o di kaya ay para makahuli ng pagkain. Mula sa pugita na mahilig manggaya ng venomous sea snake hanggang sa ahas na may buntot na tarantula. Ilan lang yan sa matutunghayan mo for today's episode. Pero bago ang lahat, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Kung ready ka na sa ating kwentuhan, umpisahan na natin. Masikreto at mahiwaga ang animal mimicry dahil ang akala mong delikadong hayop ay isa palang mahina at defenseless animal. Sa madaling salita, ito ang mga hayop na magaling magpanggap. Ginagawa nila ito upang makasurvive at maipagpatuloy ang susunod na henerasyon. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng camouflage at mimicry? Masasabi mong nagka-camouflage ang isang hayop sa tuwing ginagaya nito ang inanimate object gaya ng dahon o di kaya ang kulay ng lupa. Mimicry naman ang tawag sa tuwing ginagaya ng hayop ang ibang lahi, di bali na kung makamandag na hayop pa ito o isang nakakatakot na nilalang. Ang tawag sa caterpillar na nagpapanggap na ipot o dumi ng ibon ay camouflage. Pero kung ang caterpillar ay ginagaya naman ang makamandag na pit viper, ang tawag rito ay mimicry. So you see, magkaiba ang kahulugan ng camouflage at mimicry. Ang pinakasikat sa larangan na to ay ang mga mimic octopus. Ginagaya nila ang mapanganib na hayop para lang iwasan sila ng mga predator gaya ng tao. Eksperto rin dito ang mga ahas. Ang gopher snake na to ay pilit na ginagaya ang striking position ng mga venomous rattlesnake. Walang lason ang mga gopher snake pero sa tuwing ginagawa nila ito, nagmumukha silang mapanganib na rattlesnake. Ang mga coral snake ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Dahil dyan, ang milk snake ay nag-evolve na may skin pattern na katulad ng sa coral snake. Sa ganitong paraan, walang magtatangkang umatake sa milk snake dahil sa kanilang mapanlinlang na balat. Ang mga hoverfly ay may anyo gaya ng isang bubuyog when in fact, sila ay isang uri ng langaw. Ginagaya nila ang bubuyog dahil notorious ito bilang masakit manusok. Sa totoo lang, walang panusok ang mga hoverfly pero dahil sa kanilang anyo, nilulubayan sila ng mga tao. Maski ang mga palaka ay natuto sa mimicry. Ginagaya ng mga mimic poison frog ang kulay at balat ng mga tunay na poison dart frog para layuan sila ng mga predator. Sa totoo lang, mahirap nga talaga malaman kung alin sa kanilang dalawa ang tunay na nagpapanggap lamang. Maski ang mga insekto ay pamilyar sa ganitong panluloko. Ang mga gamo-gamo ay may malaking spot sa kanilang pakpak na may hambing sa malaking mata ng agresibong hayop. Dahil sa malaking spot sa kanilang pakpak, natatakot tuloy ang mga predator na lapitan ng insekto na to. Ang mga paru-paro ay hindi rin magpapahuli sa ngalan ng mimicry. Ang katawan ng monarch butterfly ay may lason kung kakainin ng ibang predator. Kaya naman naisipang gayahin ng mga viceroy butterfly ang kulay ng mga monarch. O diba, ang mga hayop ay wais rin at nakaisip ng iba't ibang paraan upang pangilagan sila ng mga predator. Ang tawag sa klase na to ay Batesian mimicry. Ang Batesian mimicry ay ang paggaya ng harmless animal sa anyo at kulay ng mga dangerous animals. Kung tutuusin, hindi lang pang self-defense ang mimicry at ginagamit rin ito para makahuli ng makakain. Ito ang pangalawang klase ng mimicry na tinatawag na aggressive mimicry. Ang halimbawa nito ay ang alligator snapping turtle at ang dila niya na mukhang uod sa mata ng mga isda. Ganyan din ang talent ng mga frogfish. Meron silang elysium na mukhang uod na ginagamit nila para makaakit ng isda. Sorry na lang sa mga isda na mag-aakalang isa itong libreng pagkain. Ang death adder ay may ganito ring estilo kung saan pinapagalaw nila ang kanilang buntot na parang bulate. Napaisip tuloy ako na baka masarap ang bulate kaya maraming hayop ang nagugoyo sa ganitong taktika. Kung minsan, gagamba naman ang ginagaya ng ahas. Ito ang spider-tailed horn viper at ang notorious nilang buntot. Pinapasayaw nila ito na parang buhay na gagamba. Pag may lumapit sa kanilang decoy, boom! Huli ka ngayon. Ang mimicry ay hindi lang limitado sa pisikal na anyo.
Kung minsan, pati ang boses at tunog ay ginagaya ng mga hayop. Isang halimbawa nito ay ang parot at ang husay nila sa panggagaya ng boses ng mga tao. Can you do a red wolf? How about an owl? The pretty songbirds? How about a rooster? Ang mga bush cricket ay naglalabas ng tunog na may hambing sa ingay ng mga babaeng kuliglig. Dahil dyan, lalapit ang mga lalaking insekto. Voila! May hapunan na ang bush cricket. Ang mga insekto na ata ang masters ng mimicry at maski ang gagamba ay updated sa ganitong hunting technique. Maraming species ng spider gaya ng golden orb weaver ay gumagawa ng sapot na kayang mag-reflect ng ultraviolet light at magmumukhang bulaklak sa paningin ng mga insekto. Dahil dyan, naaakit ang mga hayop gaya ng paru-paro at bubuyog na lumalapit sa kanilang patibong. Nang dahil sa mimicry, ang mga spider ang isa sa pinaka-successful na pamilya sa animal kingdom dahil sa husay nila sa adaptation. Ang pangatlo at huling klase ng mimicry ay ang tinatawag na auto-mimicry. Ito ang hayop na lolokohin ka sa kanilang tunay na body parts. Ang halimbawa nito ay ang milk snake. Magkamukha ang bawat dulo ng kanilang katawan kaya mahirap malaman kung nasaan ang kanilang ulo. O diba, ang hirap malaman kung nasaan ang ulo. Dahil dyan, nahihirapan ng mga predator na targetin ang kanilang ulo and instead, buntot nila ang kinakagat na kung tutusin, baliwala lang sa mga ahas. Ito rin ang taktika ng mga butterfly fish at kung bakit meron silang itim na bilog sa kanilang buntot. Madalas targetin ng mga predator ang kanilang buntot sa pag-aakalang ito ang kanilang ulo. Sa ganitong paraan, napuprotektahan nila ang kanilang ulo at may tsansa pa silang makatakas. Kung magkataon, nabubuhay pa rin naman ang mga isda kahit tapyas na ang kanilang buntot gaya ng sa video. Kung ang mga ahas at isda ay may nakakalitong ulo, ang mga pygmy owl naman ay may nakakalitong mata. Meron silang itim na balahibo na para bang mata sa likod ng kanilang ulo. Ginagamit nila ito para ma-discourage ang mga predator na balak silang atakihin habang nakatalikod. Naalala ko tuloy ang Karamiya sa GMA7 na the best sa ganda ng story. Ang galing, di ba? Sa lahat ng mga hype na naitampok ko sa video, alin ang pinaka nagustuhan mo? Kung ako ang tatanungin, nag-enjoy ako sa mimicry ng mga horned viper. Comment down below kung alin ang pinaka nagustuhan mo. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Nate Gavin Cade. Advance happy birthday kay Jiro Lapapan. Gab Gab, Precious Roan, Kate, Kyla Jean, Nisha Ann at Mami Marilyn La Puerta. Papa Dear, Mama Dear, Kuya Chucky at happy birthday rin kay Ate Anot. At kina Zian Carl at Zion Clark. Ngayon, ipagpatuloy naman natin ang kwentuhan sa mga mababangis na hayop na magaling daw sa camouflage. Kung tutungo naman tayo sa kabundukan ng Himalayas, may ikilala nyo ang pusa na nagka-camouflage sa nagyayelong batuhan. Ang tinutukoy kong pusa ay walang iba kundi ang snow leopard. Ang balahibo nito ay kulay puti na may patching ng itim, bagay na bagay sa kanyang napiling lugar. Importante sa snow leopard ang mag-camouflage dahil wala naman ritong halaman na pwede nilang pagtaguan. Sa sobrang bisa ng kanilang camouflage, walang kamalay-malay ang kanilang target na paparating na sila. Nang dahil sa camouflage, ang mga snow leopard ang pinakamatagumpay na predator sa bundok ng Himalayas. Sige nga, sandyan yung snow leopard in 10 seconds kasi medyo mahirap yun hanapin. Sirit na? Eto, yan yung ulo, nakasilip siya. Kung pupunta naman tayo sa India, matutunghayan nyo ang pinakamalaking uri ng pusa at kung paano nito gamitin ang camouflage para makapambiktima. Ito ang mga Bengal tiger. Dahil sa kanilang kahel na balahibo at mga itim na stripes, ang mga tiger walang kahirap-hirap na nakapagtatago sa matataas na damuhan. Kailangan nilang magtago lalo na't malakas ang pakiramdam ng mga Indian boar. Hindi alam ng isa na ito na may tigre na palang lumalapit sa kanya.
Ginagamit niya ang kanyang camouflage para tambangan ang baboy ramo. Ilang saglit lang, umatake na nga ang halimaw. Wala nang kawala ang baboy sa matinik at tusong camouflage ng tiger. Sige nga, kung andito ka sa gubat, kaya mo bang hanapin yung tiger? Ayun no, kita yung ulo, nagtatago sa sulok. Maski ang King of the Jungle, kailangan din ng camouflage para makakuha ng pagkain. Bago pa umatake ang leon, marahan itong lumalapit sa kanyang biktima. Kulay brown ang balahibo ng leon, bagay na bagay sa maaraw at madumong lugar ng African savanna. So sobrang husay nito mag-camouflage, walang kamalay-malay ang ibang hayop na meron na palang higanting leon sa kanilang likuran. Masasabi natin na maski ang mga hari ay kailangan din magtago paminsan-minsan para makahuli ng pagkain. O ganun uli, pakihanap nga kung nasaan ang leon. Ayun o, nakatingin din sa'yo. Mula sa lupa, lumipat naman tayo sa karagatan para mas makilala ang mas malulupit na master ng camouflage. Dito sa sahig ng dagat, dapat kang mag-ingat. Baka matapakan mo kasi ang isang pambihirang pating. Ito ang wobbegong shark. Kung minsan, tinatawag rin itong carpet shark dahil para itong carpet sa lupa na nakahandusay sa sahig ng dagat. Kung mahina ang iyong paningin, hindi mo talaga ito mapapansin. Kaya naman sa tuwing may isda na mapapadaan, agad niya itong hinihigop na parang vacuum. Dahil sa kanilang camouflage, easy lang sa wobbegong ang panguhuli ng biktima. Sa lahat ng mga isda, ito na ata ang may pinaka-unbelievable na camouflage. Kilala mo ba ang mga isdang flatfish? Maaaring mas kilala mo ito sa tawag na tampal sa wikang Pilipino. Nag-evolve ang mga isda na ito na may flat na katawan para kaya nilang magtago sa buhanginan. Paborito nitong kainin ang mga alimango, hipon at pusit, mga pagkain na mahirap hulihin kung hindi sila magtatago. Ang mga mata nito ay nakapatong sa taas ng kanilang ulo at yun ay para magmasid kung may kalaban. Dahil kung minsan, maski sila ay nagiging pagkain rin kung hindi sila mag-iingat. Kaya mo bang hanapin kung nasaan ang flatfish? Ayun o. Kung kanina ay tungkol sa mga hayop na nanggagaya ng ibang hayop, ito naman ay tungkol sa mga hayop na ginagaya ang kanilang paligid. Panoorin niyo ito at siguradong marami kayong matututunan rito. Isang magandang halimbawa ng paggamit ng camouflage ay matatagpuan sa mainit na kapatagan ng Africa. Ito ang mga impala. Maliban sa sobrang bilis tumakbo, meron pa silang isang superpowers. Ang balat at buhok ng impala ay kasing kulay ng madilaw na buhangin at humahalo sa kulay ng natutuyong damo. Ang larawan na kinunan sa Africa ay isang patunay kung gaano kaepektibo ang camouflage. Sige nga, kaya mo bang bilangin kung ilang impala ang nasa picture? Maski ang matatapang na predators ay may kakayanang makapag-camouflage. Ang maging invisible ay hindi lang nagagamit bilang depensa. Ginagamit din ito upang makapatay. Ito ang isang teknik na bihasa na ang mga leopard. Napakaganda at elegante ng kanilang balat pero huwag kang papalin lang. Kahit tirik ang araw, kaya nilang mag-camouflage sa paligid. Huli na ang lahat sa baboon bago pa niya malaman na siya na pala ang nasa menu. Ang camouflage ay mabuting sandata sa kalaban pero malupit na kaaway. Para makahuli ng pagkain, ang camouflage ay paboritong gamitin ng mga gaboon viper. Bilang ambush predator, kaya nilang maghintay ng matagal. Sa sobrang bisa ng kanilang camouflage, maski ang tiyong dahon ay kawangis na ng kanilang balat. Kahit sinong nilalang na may malinaw na paningin ay hindi basta-basta mapapansin na katabi na pala nila ang makamandag na gaboon viper.
Ang camouflage ay isang mabisang paraan para makahuli ng maiilap na pagkain. Sa disyerto kung saan napakahirap makahuli ng pagkain, kailangan ng mga sand viper ang makapag-camouflage. Pagkatapos nila ibaon ang kanilang sarili, tanging ulo lang nila ang nakalitaw. Sa galing ng kanilang camouflage, hindi na namamalayan ng butiki na may viper na palang naghihintay sa kanilang maling galaw. Kawawa naman. Maraming mukha at anyo ang camouflage. Para mas lalo mong maintindihan ang ibig kong sabihin, dapat mong makilala ang mga willow ptarmigan. Isa lang sila sa kakaunting hayop na mayroong seasonal coat color molting. Ibig sabihin, nag-iiba-iba ang anyo ng kanilang balahibo depende sa panahon. Tuwing summer, kulay lupa ang kanilang katawan. Tuwing taglamig, nagmimistula silang malambot na bulak sa kaputian. At tuwing tagsibol, magkahalong puti at brown ang kanilang katawan. Isa pang hayop na may ganitong abilidad ay ang mga Arctic fox. Kaya nilang magpalit ng anyo. Tuwing summer, kulay brown ang kanilang buhok at mukha silang gusgusing aso. Pero pagsapit ng taglamig, nagiging kulay puti ang kanilang buhok. Tingnan mo, ang cute! Sa sobrang astig ng kanilang camouflage, kahit tumabi sila sa kumpol ng mga manika, mapagkakamalan mo silang stuffed toys. Ang isa pang hayop na may seasonal coat color molting ay ang mga Arctic hare. Fashionista ang mga kunehong ito dahil meron silang winter collection, summer collection, at spring collection. Kailangan ng mga kuneho ang makapag-adapt sa pabago-bagong panahon dahil paborito silang kainin ng mas malalaking hayop gaya ng gray wolf at wildcat. Dahil sa kanilang pabago-bagong kulay ng buhok, mabilis silang nakakapag-camouflage sa lupa, balot man ito ng damo o ng niebe. Ang pagpapalit ng kulay ay hindi lang ginagamit bilang depensa sa mga kalaban. Ginagamit din ito bilang komunikasyon. Ito ang mga chameleon. Kaya nilang magpalit ng kulay ng balat sa loob lang ng 20 seconds. Sa tuwing nagagalit sila, kulay pula ang mga chameleon. Kulay abo ang mga ito sa tuwing naiinitan. Kapag kaharap nila ang kanilang natitipuhang chameleon, maputla ang kulay nito at maitim sila sa tuwing kinakabahan. Mahirap pala maging chameleon dahil hindi mo kayang itago ang tunay mong nararamdaman. Maski ang mga butike ay natuto na rin gumamit ng camouflage. Ito ang mga leaf-tailed gecko. Makikita sila sa bansang Madagascar. Sa sobrang galing ng kanilang camouflage, kaya nilang gayahin maski ang kulay ng lumot sa kahoy. Dahil dyan, hindi sila mabilis na nakikita ng mga predators o maski na ng mga tao. Ang mag-camouflage sa kahoy ay isang superpowers na sana meron ako noong estudyante pa ako. Ang saya siguro kung kaya kong mag-camouflage sa kahoy na lamesa para hindi ako makita ni teacher tuwing class recitation. Ang mga gray tree frog ang isang hayop na hindi na ata kailangan pa ng camouflage dahil sa kanilang kakyutan. Bakit pa ba sila nagtatago? Tignan mo, ang cute, no? Mukha silang ipot ng manok. Kung tutuusin, ang mga palaka ay walang matigas na armor at matulis na ipin kaya umaasa lang sila sa camouflage bilang first line of defense. Ang hindi nila alam, maski ang mga predatory birds ay gumagamit din ng camouflage para makahanap ng makakain. Ang pinakabihasa sa larangan ito ay ang mga kwago. Halos lahat ng klase ng kwago ay nakapag-adapt sa kulay ng kahoy kung saan sila nakatira. Ang mga kwago ay nocturnal at aktibo tuwing gabi. Sa umaga, mas gusto lang nila magpahinga at bumagay sa kulay ng paligid para makapag-camouflage. Ang mga hayop sa lupa ay hindi maikakaila na kahanga-hanga sa larangan ng camouflage pero kung gusto mong makakita ng mas astig, kailangan nating pumunta sa karagatan. Ito ang mga leafy sea dragon. Isa itong klase ng seahorse na makikita sa Australia. Kung hindi ka attentive sa pagtingin, aakalain mong lumulutang lang na seaweed o halamang dagat. Hindi ako sure kung ginagaya nila ang mga halaman. Mas mukha kasi silang lumulutang na basura.
Dahil sa ganda ng kanilang dekorasyon, madalas silang hinuhuli sa dagat para ibenta bilang exotic pet. Nagre-resulta ito sa kanilang pagkaubos. Mukhang hindi ata effective sa mga tao ang kanilang camouflage. Ang isa pang seahorse na kabibiliban mo ay ang pygmy seahorse. May kita ito sa Pilipinas at karatig na bansa. Good luck na lang kung kaya mo itong maispatan dahil sa galing ng kanilang camouflage. Nitong 1970 lang sila nadiskubre. Maliban sa camouflage, sobrang liit lang ng mga seahorse na to. Ang isa pang hayop na lately lang na-discover ay ang mga mimic octopus. Kaya nito magpalit-palit ng kulay sa isang iglap. Maliban sa camouflage, kaya din nilang manggaya ng iba't ibang hayop. Andiyan ang lionfish. Sisiw lang sa kanila gayahin ang makamandag na sea snake. Dahil sa kanilang husay sa pag-disguise at pag-camouflage, nitong 1998 lang sila nadiskubre. Sa bisa ng camouflage para sa survival rate ng isang hayop, marami ang pilit na ginagaya ang ipinagbabawal na teknik. Isa na dyan ay ang decorator crab. Para makatago sa mga predator, sila na ang voluntaryong naglalagay ng purloloy sa kanilang katawan. Maliban sa pag-camouflage, nagagamit pa nila ang dekorasyon bilang self-defense sa mga predator. Dahil dito, nagmumukha silang nakakatakot. Perhaps ang pinaka-veterano na ata pagdating sa larangang ito ay ang mga insekto. Gaya na lang ng mga crab spider, dahil sa kanilang kulay, mabilis silang nakakapagtago sa bulaklak. Estilo nila ang mag-abang ng insekto na dadapo sa bulaklak para sa nectar. Kung meron mang insekto na magkamali, yun na ang katapusan nila. Ang mga crab spider ang ilan sa mga paborito kong insekto dahil na rin sa ganda nito. Pero meron ding mga insekto na kakahangaan mo sa kakaiba nitong camouflage. Sila ang mga buff-tip moth. Sa unang tingin, aakalain mong isa itong nabaling sanga. Pero kung pagmamasdan, marirealize mo na isa pala itong gamu-gamu. May kita lang ito sa Europa at East Asia kaya wala nito sa Pilipinas. Ang galing, 'di ba? Para talaga silang nabaling sanga. Isa na ata ito sa bucket list ko ng mga insektong gusto kong makita. Ang isa pang insekto na lodi sa camouflage ay ang mga stick insect. Hindi tulad ng mga buff tip, ang Pilipinas ay mayaman sa insektong ito. Sa sobrang galing ng kanilang camouflage, halos imposible mo na silang makita. Maski ang paggalaw ng sanga ay ginagaya na din nila. Ito ang nilalang na nasa god level na ang camouflage. Kung mayroong insektong kahoy, ito naman ang insektong dahon. Sila ang mga dry leaf mantis. Marami din ito sa Pilipinas. Kaya nilang gayahin ang anyo ng natutuyong dahon maski ang natatastas na dulo ng dahon. Dahil sa kanilang kakaibang anyo, madalas itong hinuhuli para gawing exotic pet. Ang tatapos sa ating listahan ay ang mga barron caterpillar. Sa galing ng kanilang camouflage, aakalain mong parte ito ng dahon. Marami nito sa puno ng mangga dito sa Pinas. Maliban na lang sa kanilang camouflage, ang kanilang buhok ay nagtataglay ng lason kaya iwasan mong makahawak nito. There you have it guys, natapos na natin ang listahan. Alin sa mga hayop na to ang nagustuhan mo? I-comment mo sa baba ang animals na hindi ko na isama sa listahan. Promise, magre-reply ako as soon as possible. Sana ay kinapulutan mo ito ng bagong kaalaman na pwede mong i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya. Salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!